insights ko tungkol sa paborito nating programang Abot Kamay na Pangarap. Sa nakaraang episode, nakita natin na nag-file na ng sick leave si Doc Lindon para i-rehab niya ang kanyang sarili, habang si Moira naman ay alalang-alala nang malaman niya na binarena ang ulo niya. At dahil sa takot nila Zoe, kaya inangkin na ni Zoe inako na ni Zoe ang pagsabing siya yung nagpa-opera. Si Lynette naman ay pinadalhan ni RJ ng bouquet of red roses, pero ibinigay niya lang ito kay Lola Susan. At habang nagdadaldalan ang mga nurses at doktor, ay narinig ni Moira na ang katotohanan na si Doc Annalyn ang totoong nag-opera sa kanya. Ulo ko? At nakikita natin na gano'n na lang ang galit ni Moira sa na-discover. So, ito tayo sa pagpapatuloy. Sige po, pagaling ka po ha. Ingat ka po tayo. See you soon. Opo. Sige tayo. At ito na nakausap ni Annalyn ang si Doc RJ sa telepono. At sige po tayo. Tawagan na lang po kita ulit. Love you. Tatay mo yung kausap mo? Opo. Kinukumusta kung pinadala yung red roses, kung natanggap. Pala kung natanggap niyo daw po yung bulaklak na pinadala niya po para sa'yo? Oo. Natanggap ko. Pero anak, walang ibig sabihin yun, ha? Defensive. Hindi ko siya iniwan doon sa flower shop. Wala talagang ibig sabihin yun. Alam mo, anak, masaya na ako sa buhay ko. Masaya na ako na tayong dalawa lang magkasama, si Chang Susan, tsaka masaya na ako sa Tito Carlos mo. Ayoko ng gulo, anak. Okay na ako. Walang Haba ng paliwanag. Wala naman po sinasabi yan. Oo nga, wala nga. Sinasabi ko lang para malinaw lang ang lahat. Ang importante, okay na kayo ng tatay mo, okay na rin kayo ni Zoe. Anak, huwag ka masyadong magtitiwala sa kanya, ha? Kasi syempre, hindi naman natin alam kung totoo ba yung pinapakita sa'yo ni Zoe. At the end of the day, anak pa rin siya ni Moira. Tama, totoo yun. Mag-ina pa rin sila. Ito naman si Zoe, si Moira. Ma'am Moira, nandito na po pala kayo. It's really good to finally see you po. Kamusta na po ba kayo? Shut up! Ay, suplada talaga. Si Annalyn ang gumawa ng operation sa hotel? Na siya ang bumutas sa ulo ko? Answer me! Hindi mo lang makasagot. Bakit mo sinabi sa akin na ikaw ang gumawa ng emergency crude operation sa hotel? Yun naman pala hindi. What? Narinig ko. Pinag-uusapan itong mga marites na to na si Annalyn palang bumutas sa ulo ko. Grabe talaga si Moira. Ma'am Lynette. Doc. Dora. Dok, uwi ka na, aga. Galing ko lang sa office ni Dr. Benitez. Nag-file kasi ako ng leave. Mag-leave ka?
ko sa inyo sarili ko para makapag-focus din ako sa rehab therapy. Ayos na ako at handa na ako ulit sa East Ridge. Tama po yan, Doc. Hintayin ko po yung pagbalik mo. Good luck po ah. Salamat po, Ma'am Lynette. By the way, I heard gising na raw si Ma'am Moira. She's recovering now because of you, Annalyn. Hindi alam ng nanay niya. Anong ginawa ng anak ko? Ma'am Lynette, yung lindol po kasi nagkaroon ng subdural hematoma si Ma'am Moira. Kansya ng kisame sa ulo niya. So, kailangan po namin magsagawa ng emergency operation para po mabawasan yung pressure ng blood sa ulo niya. At si Dr. Santos yung nagsagawa ng operasyon na yon. Hindi sinabi ni Lynette sa nanay niya. Ayaw niya siguro mag-alala. I'm sure magbabago yung pakikitungo ni Ma'am Moira sa'yo, Annalyn. Because you saved her life. Hindi niyo po ba alam yun, Ma'am Lynette? Hindi niya alam kung matutuwa siya. Yes, Ma'am Moira. Totoo po, si Annalyn po yung gumawa ng operation and she did her best to save you po. Opo, binigay niya po yung best niya. Opo, she did her Shut up! I'm not talking to you! Zoe, bihin mo sa akin ang totoo. Kanina lang narinig ko yung fake news na patay na raw ako. Ngayon naman tungkol kay Annalyn? Ano? Sasabihin mo pa talaga sa akin? Si Annalyn yung gumawa ng emergency intervention sa'yo nung lindol. You allowed her? Alam mo naman ang galit sa akin na mag-inang yun. Mami, I'm sorry! Ano pa ako? I'm sorry! Alam, hindi ko kinaya! I was too emotional to do that crude operation, okay? Hindi ko kaya, hindi ko kinaya. Kaya buti na lang nandun si Annalyn. Ganda ng acting. Alam ko hindi mo matatanggap pag si Annalyn yung gumawa nun eh. Kaya inahako ko na lang. Oo nga, grabe. Oo. Ang ganda ng script. Ang ganda ng... alam na natin to eh. Pero the way yung silang mag-ina nagkakaroon pa rin ng yung emotions tsaka maiintindihan mo pa rin at ang sarap pa rin pakinggan yung the way it's being said. Kasi alam ko makaka-apekto yun sa recovery mo eh. Mommy, pasalamat na lang tayo kay Annalyn, ha? Because she did everything she can to save you. No! Galing ng acting ni rito, Pinky. Way! Mommy, but you have to. Somehow, you owe your life to her. Ang sakit sa kanya yun. Ka. Be thankful. Please be thankful to Annalyn. No. Sa kanya, Mami, wala ka dito. And you know I can't lose you. Sakit sa kanya. Galing din ang mga reaction shots. Excuse. Hello? O sige, papunta na ako dyan. Salamat. Annalyn? Doc, muna na po ako. Sige po, ma'am.
Dr. Annalyn, hindi pa pala alam ni Ma'am Lynette na ginawa mo yun kay Ma'am Moira. I'm sorry. Pakialam niya ako kasi. Kasing malaman ni nanay para hindi na siya mag-alala. Pero okay na rin yun. At least, di ba wala akong tinatago sa kanya. Oo naman. Dr. Santo, hindi mo ba naisip na pwedeng magbago yung pakikitungo sa'yo ni Ma'am Moira? Lahat yun ang iniisip eh. Pero actually, tama si si Ma'am Sal eh. Si Dina Bonnevie na hindi na walang pagbabago yung sister-in-law niya. Dahil niligtas mo yung buhay niya. At ngayon, may utang siya na loob sa'yo. Tulad ni Zoe. Tip yun eh. Basta ang importante para sa akin, okay na kami ni Zoe dahil sa nangyari. Ginawa ko lang din naman yung tungkulin ko bilang doktor. Santos, mahal na mahal mo rin talaga yung pagiging doktor, ano? Oo naman. Bata pa lang ako, pangarap ko na to eh. Oo nga. Kaya nga title, abot kami ng pangarap, diba? Siya nga pala, kamusta na si Dr. Antonio? Di ba nasaktan din siya sa lindol? Oo nga, Dok. Gusto ko nga sana siyang bisitahin sa Apex. Eh kaso, Apex yun. Baka makita ko ni Ma'am Moira doon. Malamang. Natatakot. Ngayong may utang na loob sa'yo si Ma'am Moira. And for sure, hindi ka papabayaan ni Zoe. Believe me. Hindi na. Nakikibalita lang ako sa mga taga-Apex. Okay. Tapos na yung duty ko, Doktora. Sasamahan kita sa Apex. Yan tayo eh. Samahan kita. Dok, Let's go! Sama na. Yan na. Hi, Nurse Karen! Hi, Nurse Ivan! Nurse Karen, favor naman. Tatanong ko lang sana kung anong favorite ko ni Aling Susan. Parang ito yung totoong nagbago. Aling Susan? Alin? Oo, sana eh. Alam mo ba? Kasi Changsu, matagal na namin hindi nakakausap yan. Pero mahilig sa kakanin, ganyan, bitbin ka, sapin-sapin, ganyan. Samahan mo ng spaghetti, tsaka palabok, tsaka soft drinks. Ito ko masarap yun. Oo. Van, you're the best. Thanks, guys. Mars! Ano ba yung pinagdadadaldal mo? Pagkain, ano ka ba? Nagtatanong siya ng info tungkol kay Chang Susan. Nagbigay ka naman. Gusto ko itong dalawang to. Natural na natural yung actingan. Tatanungin kita, close sila. Di ba hindi? Minion ni Zoe yun. Patay! Where's may balak sang masama kay Changsu? Ayan na sila. Dok. Kinakabahan ka ba? Ayoko kasi sanang makita mo na si Ma'am Moira sa ngayon eh. Oo nga naman. Talaga naman kasi delikado. Okay, look. Huwag ka mag-alala. Akong bahala sa'yo. Naku Okay? Doc Lindon, Sige na, punta na. panindigan mo yan Sinabi. Let's go. Ano yan? Doktora, Wait, lang ka umalis. This is the perfect time para magkausap kayo ni Mami. Mami, di ba may sasabihin ka kay Annalyn? Doktora Annalyn,
May sasabihin sana ako sa'yo. Lapit ka. Hirapan kasi akong gumalaw eh. Halika, lapit ka. Parang hindi ako naniniwala sa ngiti niya. If this is fake, she's acting that she's fake acting. Ang galing niyang artista kasi nahalata mo. Napapungay-pungay pa ng mata eh. Galing din umarte ni Jillian. Jillian. Alam ko, binutas mo yung ulo ko. Ngayon naman bubutasin ko yung ulo! Hey! Ngayon naman Ang galing ng pagkakaan, choreograph. Ang ganda. Mami, tama na! Criminal yung babaeng yan eh! Bagong Ang kapal ng mukha mong magpakita dito! You tried to murder me! Ipakukulong kita! May consent ni Zoe ang ginawa ni Dr. Santos. Buhay ka ngayon dahil niligtas ka niya. Sa tingin mo magpapasalamat ako sa kriminal na yan? Pakukulong kita! You're becoming delusional. Walang balak si Dr. Santos na patayin ka at kung alam ko lang na ganyan ka, sana pinigilan ko siya na tulungan ka. Ang dami mo. Ay ko. Love ko na tong Doc Lindo na to. Pinagtanggol niya talaga si Doc Annalyn. Pag sinabi, kung ako sa'yo, maghanap ka ng magaling na abogado dahil ipakukulong ko yung kaibigan mo! Mami! Mami, please! Galing ng script talaga. Galing. Annalyn, Doc Lindon, please umalis na muna kayo. I'm so sorry. Annalyn! Bumalik ka dito! Annalyn! Annalyn! Mami! Ang galing ng artista. Ang galing ni Pink Amanda. Walang gustong pumatay sa'yo, okay? Hindi mo pa naiintindihan yun? Hindi ko maintindihan, Zoe. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla kayong magkakampi. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla ang bite-bite mo dyan kay Annalyn. Dahil niligtas ka niya! Ang ganda. Ganda ng palitan ng dialogue. Hindi mo pa naiintindihan yun? Alam mo, sana ako na lang talaga yung gumawa para hindi ka na nagagalit ng ganyan. At parang wala ka ng utang na loob kay Annalyn. may dadala nila tayo sa taas ng emotions. Pero ano magagawa ko? Wala akong lakas sa loob eh. Wala akong lakas sa loob na iligtas ka. Ang galing ni Pinky, oh. Naiiyak sa galit. Si Annalyn lang yun. Alam mo, Mami, kung pwede lang, ibenta ko yung kaluluwa ko at ibenta ko yung buhay ko para iligtas ka ni Annalyn, gagawin ko yun! Ganda. Ang ganda talaga. Because I care for you. I love you. Kaya please stop blaming Annalyn. Please. You're being so unreasonable. Hindi ko matatanggap na magkaroon ng utang na loob sa anak sa labas ni Robert. I just cannot do it, Zoe! Well, you have no choice. The fact remains na si Annalyn yung dahilan kung bakit buhay ka ngayon. Hindi mo pwedeng mag-thank you ka na lang?
Ang ganda. Ang ganda din pinanggagalingan ni Moira. The way it was written, somehow maiintindihan mo siya. Hindi pa pwede yun! Hindi pa pwede magbago ka na lang! Please, magbago ka na lang for the better! Ang ganda yung pakiusap niyan. Zoe. You want me to accept Lynette and Annalyn? Those blood-sucking leeches na sumira sa pamilya natin? No way in hell, Zoe! Those blood-sucking leeches na sinasabi mo, sila ang dahilan kung bakit buhay ka ngayon! Sila nilin yung dahilan kung bakit may mommy pa rin ako ngayon! Hindi mo ba naiintindihan yun? Ah! Umalis ka na sa harap ko, Zoe. Hindi ko kayang tanggapin yung mga sinasabi. Just leave me alone. Ang galing kasi, kahit hindi nakatutok kay Zoe yung camera, naririnig mo yung voice niya na yung frustrations niya. Narinig mo pa din. She's still acting as herself. Unbelievable. You're unbelievable. Sakit sa kanya. Kung ako ba yung na-aksidente dun sa lindol? At si Annalyn lang yung pwede mag-save sa akin. Uunahin mo ba yung galit mo? Kaysa i-save ako ni Annalyn? Ang gandang tanong, ang gandang scripted. Naiyak din siya. Ang ganda. Ang ganda. Mga reaction shots ng mga marites. Eto na sila, balik agad sila. Nang mapatay ni Ma'am Moira, ibang tao pa rin yung iniisip mo. Okay ka lang? Dapat nga talaga, hindi na lang ako pumunta doon. Naisip kasi ni Annalyn kung okay si Zoe. Huwag mo sisihin yung sarili mo, ha? Kung may tao mong dapat makonsensya dito, si Ma'am Moira yun. Niligtas mo na siya. Siya pa yung galit. Wala siya. Oo nga naman. Utang na loob. Dok, paano kung totoo yung sinabi niya? Naididemanda niya ako. Doc, listen, okay? Wala siyang laban. Wala ka namang intensyon na saktan o patayin siya. Isa pa may consent ni Zoe yun. In fact, she's alive because of you. Kaya hindi ka niya mapapakulong. Oo, tama. Ay, nako. Sino magpapakulong sa'yo, anak? Narinig sila. Ba't kasi? Nag-uusap ng... Pakulong sa'yo? Bakit? Anong ginawa mo? Nay, Annalyn, magsabi ka sa akin ng totoo. Sino magpapakulong sa'yo at anong ginawa mo? Ma'am Moira po. Dahil niligtas si Dr. Santos si Ma'am Moira nung lindol. Wala nga si Moira, tapos yun pa ang gagawin niya sa'yo? Ma'am Lynette, hindi lang yun. Dok. Pumunta kami sa Apex kanina. Muntik mo nasaktan si Annalyn. Tinutukan niya ng ballpen. Dok, ano? Annalyn! Todo na to. naintindihan na lang po natin si Ma'am Moira. Hindi pa po kasi stable yung kondisyon niya. Intindihin? Gusto mong intindihin ko si Moira? Anak, hindi ko mapapalagpas ang ginawa niya sa'yo. Na, gera ito. Gerang matindi. Ray, now I want to be discharged this moment. Moira, imposible yung hinihingi mo.
Wala ka bang clearance from us para makauwi ka? Ang dami pang test na kailangan gawin bago ka ma-clear to go home. Gusto ito si Doc. Ray, I am the owner of this hospital, so I can do what I want. So here, make it happen. Moira, Just do it! Please. What are you doing here? Wala lang. Gusto lang kitang bisitahin. Gusto ko lang kamustahin yung taong niligtas ng anak ko. Well, I'm afraid to burst your bubble, but I'm perfectly fine. And I'm very much alive. Hindi natuloy yung pagtangkang pagpatay sa akin ng anak mo. Manhid ka lang o sadyang masama yung ugali mo? Para isipin mo na kaya ginawa sa'yo ni Annalyn yan ay para patayin ka. Hindi mamamatay taong anak ko. Save your alibis. Tsaka mo na lang ilabas pag nasa korte na tayo dahil plano kong kasuhan yang si Annalyn na yan. Kakasuhan. Pwisit talaga. Manang-mana sa'yo. Go ahead. Hindi ako natatakot. Kahit sa ang korte pa yan, pupuntahan kita. Tingnan lang natin, mapapahiya ka sa mga binibintang mo. Tama. Dahil hindi naman totoo yung mga sinasabi mo. Hindi ako mapapahiya. Dahil mapapatunayan ko na mamamatay tao yung anak mo. Look who's talking. Kung meron bang kriminal dito, hindi si Annalyn. Bakit kaya hindi ka humarap sa salamin para malaman mo yung sagot? Alam mo yung kapal ng pagmumukha mo kasing kapal ng semento. Ikaw na nga ang tinulungan, minasama mo pa. At hindi lang yun. Sinaktan mo pa ang anak ko. Kitang-kita yung galit sa mukha niya. I did what I did because I can. Makakalis ka na. Ano ba? Bakit? Doktor Mino. Mas maganda kung sa mukha, di ba? You have to do something. I want to be discharged today. Alam mo, importante yan kasi pag nagka-emergency ulit, at least may alam ka. Do something. Gumawa Selos na to. ka ng paraan para makahanap tayo ng ebidensya laban kay Annalyn, okay? Ano na nga yan? Huwag mo nang ituloy yung pagdedemanda kay Annalyn dahil walang mapupuntahan yan. Kapal talaga ng mukha ni Moira. Tinulungan na nga siya ni Annalyn, tapos yun pa ang gusto niyang gawin sa anak ko. Kung hanapan ko siya ng bagong love life. Para hindi na siya bitter. Dr. Santos, hindi ko kailangan ng bagong girlfriend. Okay na ako na nandyan ka. parang si Melba yun ah. Si Melba. Diyos ko. Si Melba nga. Tang Susan, siya yung pasyente ni Dr. Enriquez kanina. Tapos nagko-complain yan kasi masakit yung ulo. Sino kaya? Dapat niya ipapa-CT scan niya ni Doc. Ang kaso, tumatanggi. Sabi, babe, wala daw siyang pera. Melba! Melbs! Si Manilyn. Well, that ends our episode for today. So, ang ganda ng naging nagandahan ako sa episode na to dahil si Moira ang lakas naman buwisit, lakas magpataas ng high blood. So, subaybayan natin kung saan pupunta yung plano niyang pagdidemanda. Niligtas na siya pa nagdemanda. At tingnan natin kung saan mauuwi naman yung panunugod ni Lynette sa kanya. So, bukas ulit, sabay-sabay tayong manood ng Abot Kamay na Pangarap. Again, don't forget to subscribe to my YouTube channel. It's called Pan-North TV. Hindi pa South, hindi pa West, lalong hindi pa East. It's Pan-North TV.
Bye!